Hello guys, it's Morena Inday here. Ayan, panibagong umaga na naman tayo ngayon. Opo, mga kainday, ayan, panibagong araw na naman. Siyempre, ganyan talaga kapag may asawa na, diba? Kailangan nating bumangon sa araw-araw. Bumangya. Siyempre, kailangan nating pagsilbihan ng ating mga asawa. Pagkagising sa umaga, syempre ang ginagawa ko ay syempre ang magligpit ng higaan at maghilamos. Kailangan nating maghilamos muna bago mag-umpisa sa panibagong araw, diba? Kailangan nating maging fresh. Kailangan nating maging cleanliness. Kailangan nating maging malinis, diba? Paulit-ulit lang. Pero ayan, yan yung mga routine ko. Everyday nababangon ako para sa kinabukasan. Commercial. Hindi naman. Pero yun yung kailangan nating gawin sa araw-araw, ang pagsilbihan ng ating mga asawa upang sa ganun ay nagano na. Upang sa ganun ay sila naman ay makakain at maginhawaan sa kanilang problema sa buhay. Siyempre, ayan, pagkatapos ng aking paglilinis ng katawan, siyempre, tayo ay magluluto na ng ating pang-umagan. Kasi yung aking asawa ay panggabi, kaya, ayun, mag-isa ko lang sa gabi at yung asawa ko naman ay nasa trabaho. Kaya ayun, kailangan nating mag-gumising ng medyo maaga-aga konti kasi nga ang tagal din nun umuwi. Kasi ilang oras, mga siguro 40 minutes to 50 minutes bago siya nasabay. Ayun, gumigising ako ng alas 8, diba? Para naman hindi masyadong maaga kasi minsan di ako nakakatulog ng gabi kasi mag-isa ko nga lang, diba? Ayun, for today's video, ayun, magluluto tayo ng, syempre dahil wala na tayong maluto, soup na lang. Tsaka, yung request niya kagabi, ng isang araw na oyster. Oyster yung favorite niya. Ayun, pero ayun nga, sabi nga niya sa akin, pagka kumakain daw siya ng oyster, hindi ko alam, lumalakas daw siya. Nung meron dun sa oyster na yun. Cherries. Kala ko ako lang yung lakas niya. Cherries. Pero syempre, yung asawa din ang lakas niya. Diba? Ayun guys, nag-iwan ako dyan ng onion leaves. Oo, onion leaves. Yan yung lagi kong pinibili sa palengke kasi di ko alam na kursinadahan ko na yung gulay na yan. Pero dati naman di ako naglalagay ng ganyan sa soup. Tapos, kung makikita nyo, may mangga din ako dyan. Siyempre, pangpagana, hindi. Basta parang appetizer ba tawag dun. Oo guys, ayun. Kailangan natin yan sa katawan para may energy tayo lagi at vitamins na din yan sa ating katawan. Lalo na panggabi yung aking asawa, kailangan niya ng masusustansyang mga pagkain. Kaya ayun, kailangan everyday, hindi naman kasi mura lang kasi ngayon ang mangga. Kaya yun yung lagi ko nang binibili kasi pagka nagmahal yan ay sus, goldie na yan, hindi na ako nakakabili. Kaya habang mura pang ang mangga, lubos-lubosin na nating bumili, diba? Yan lang ang aking payo sa mga nagpayo sa mga may asawa din dyan. Kailangan natin mag-discard, diba? Kailangan natin bumili kung ano yung mura muna. Siyempre, kapag hindi na season yan, ay sus, pakamahal na. Kasi ang season na ngayon is, dito sa Taiwan is, lychee, yes, lychee kasi ang dami ng bunga ngayon. At sigurado, mura na ang lychee ngayon. Pero, hindi ko siya masyadong favorite. Kasi ang favorite ko talaga mangga. Pero, hindi manggang ganito. Pero, okay na din kasi at least mangga, diba? Kaysa naman sa walang mangga. Gusto kasi yung maasim-asim na mangga kagaya sa Pinas. Kaso nga lang wala talagang mabilhan dito ng mangga na kagaya nung nasa Pinas kasi hindi ko alam. Pero yung iba may
may tanim naman ganun, kaso konti lang. Pero karamihan dito ay sus, akala mo plastic, para pag kinagat mo crunchy na crunchy, pero hindi siya maasim. Hindi kagaya sa Pinas na talagang pag kinagat mo ay sus asim, asim agad. Ayun, tuloy, naglalaway na naman ako ng mangga. Pero wala talaga tayong magagawa kasi wala akong mapagbibilhan ng mangga. Ayun, yun lang, na-share ko lang naman, nakwento ko lang naman kasi namimiss ko na yung mangga sa Pinas. Kasi yung kapatid ko na yon ay sus, dahil marami silang mangga sa kanilang bahay, sa kanilang bakuran. Ayun, nagpapainggit, sabi niya, sarap daw. Ayun, syempre wala ako doon, kaya ayun. Ang sad naman ang Zay, mag-isa. Yeah, lagi ako mag-isa sa bahay, pero okay lang. Ayun, syempre, ayun, 'di ba, nakulo ng ating tubig. Syempre, nilagay ko na yung ating soup. Pero karaniwan ko naman na tong tinatawag na doon, niluluto, kaya alam ko sa mga nakapanood na sa akin at manonood pa lang, ganyan ang aking laging ginagawa. 'Di ba? Ganyan ang lagi kong niluluto ka. Yan naman kadalasan, pero mas ako sa soup kasi mahilig yung asawa ko na sa sabaw. Hindi siya sabaw pero mahilig siya sa sabaw. Hindi siya sabaw. Charis. Anong pinagsasabi mo, Inzay? Ayun, syempre, tinimplahan ko lang at nilagyan ko ng etlog ang ating sabaw para mas masarap at mas malapot. Kahit hindi mo na siya lagyan ng ng cornstarch para maglapot. Kasi syempre, na yan timplado na yun. Pero hindi siya sapat sa aking bunganga, yung lasa. Kaya ayun, hindi ko alam bakit laging hindi tawag doon, yung aking panlasa ay laging paiba-iba. Hindi ko mag-gets ang aking panlasa. Siguro lagi kasi ako nagluluto kaya paiba-iba na. Di nahila ng pagluluto, tatama rin ka na magluto. Pero hindi, ganun, hindi ko alam bakit. Siguro hindi ko din alam. Diba, hindi nasagot yung tanong. Pero ayan guys, okay lang naman. At least minsan tinatanong ko naman yung asawa kung masarap o hindi. Kung hindi siya magsabi ng totoo, bahala siya. Baka magkaalat-alat na yung mga niluluto ko, hindi ko alam. Pero to be honest naman talaga yung asawa ko kung pagdating sa pagkain, kasi ayaw niya na ng maalat. Kaya pag tinatanong ko siya, hatsu daw, masarap, delicious, ayun. Diba, naluto ko na din. Syempre, half cook lang yung ating gulay. Kasi ayan, ganyan ang ginagawa ko. And then, next ko naman yung kanyang favorite, ang oyster sauce. Pero yan, lagi ko na din yan, tawag doon, niluluto dito sa aking video. Kasi nga, favorite niya, syempre. At ayun, apakamahal ng oyster. Kahit mahal, gustong gusto niya kasi yung isang plastic nasa 260, pero pinipikit ko na lang kasi favorite niya. Pero minsan lang naman, every magpapalengke lang naman kami, tsaka may nakakabili kasi nga 10 days before kami basta pag may pera na kami, ayun, nagbibili na kami ng aming grocery, hindi ng aming grocery sa palengke, hindi sa grocery store. Pag namamalengke kami, ganyan. Kasi diba, tayong mga Pinoy, kailangan natin magtipid. Kaya doon tayo sa mumurahin, kahit sa palengke. Diba? Kasi dito sa Taiwan, ang daming palengke na pwedeng pupunta. May malaki, may maliit, ganyan. Oo, pero may oras-oras din sila dito. Hindi kagaya sa Pinas na na may palengke pa rin sa anong oras na ganyan, alas 3 ganyan. Dito kasi may oras-oras din sila. Kagaya dito sa palengke pinapapalengkehan ko. Kaya ayun, tapos na ako magluto at ito na ang aming pang-umagahan. Kaya sa lahat manonood sa akin, thank you so much. Bye-bye.